Okay, kabayan, sa araw na ito, ipagpatuloy po natin ang ukol sa tinatawag po natin at na ating pong nabanggit sa ating programa, ang tinatawag nilang Super El Nino na maaaring maganap sa taong kasalukuyan. Pero alam po ninyo, ramdam na ramdam po natin ang tindi ng init sa buong Pilipinas sa mga sandaling ito, kabayan ko. At sa nakikita ko nga, sa mga sandaling ito ay 33 to 34 ang taya po nila sa tindi ng init sa ating kapaligiran. Pero bago po tayo magpatuloy, kabayan, paki-share po, like and subscribe po ang post na ito to keep you all updated, kabayan. Okay, tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan ukol po sa Super El Nino. Alam nyo, ayon po sa mga balita, sa ibang parte po ng mundo, ang super typhoon at hurricane naman ang kanilang mararanasan at sa ibang parte ay super lamig naman. Napakalamig ang kanilang mararanasan. Ano po? Sa iba't ibang daigdig, iba't ibang klase po ang panahon na ating pong mararanasan. Dito po, sinabi ng mga dalubhasa na magkakaroon ng malawakang tagtuyot, drought at dry spell, wika nga, sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sometimes leading to above average rainfall sa gawing western section ng ating bansa during the southwest monsoon. Ito ang projection ng mga dalubhasa sa Pilipinas sa dapat na paghandaan ng lahat po ng mga kinaukulan sa pangunguna ng ating pamahalaan. Ang idudulot pong kapahamakan at tindi ng problema ng sinasabi pong Super El Nino. Alam po ninyo, napansin nyo marahil ang sobrang init ang nagaganap ngayon. Kaya ito po, kapag sinabing Super El Nino sa mga darating na buwan, kabayan, sinasabi nila baka sa mga buwan ng Nobyembre, daratal sa Pilipinas, kabayan ko, sa ilang panig po ng daigdig. Okay, sana naman hindi na maulit yung naganap noong 1870s, kabayan ko, na ikinasawi ng milyon-milyong katao sa ilang bahagi ng mundo. Kaya dapat pa ngayon pa lamang, kabayan, ay dapat may mga plano na ang mga kinaukulan sa pangunguna ng ating gobyerno upang makaiwas sa malawakang pinsala sa mga tao, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mahirap. Medyo kahirapan po ang buhay, kabayan, sapagkat sila po ang unang-unang tinatamaan ng napakalaking problema kagaya po ng tag-init o taglamig. Bigyan din po natin ng pansin ukol sa supply po ng tubig para po sa ating mga sakahan at gamit ng tao sa inumin. At sana nga po ang ating pong mga kinaukulang dalubhasa sa ating pamahalaan ay nakapaghahanda na kung ano ang kanilang dapat na gawin para makapag-imbak o magkaroon po ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. At yan po ay napaka-importante, lalong-lalo na ang gamit ng tao sa inumin. At ito po, kabayan, ay ating pong ipagpapatuloy sa mga darating na pagtatanghal ng ating programa, ang tinatawag pong Super El Nino sa mga susunod na araw, sapagkat napaka-importante na ito po ay maihatid po natin dito man lamang sa palatuntunan ating alamin. Nawa, kabayan ko, iligtas tayo ng Panginoon sa problemang nabanggit na dala po ng kalikasan. God bless po sa lahat po ng ating mga kababayang sumusubaybay ng ating programa.